Kaugnay niyan, ilang kababayan natin sa Albay, hindi alintana ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, makapagparehistro lang para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Maagang tumungo ng satellite registration si Angelo sa huling araw ng voters registration sa Daraga Albay upang magpalipat ng kanyang pangalan. Sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, paraan din daw ito upang mabilis na makakuha ng ayuda mula sa pamahalaan sakaling lumala ang sitwasyon ng bulkan. Nagpa-register po ako ulit sa bago namin pong barangay po para pag may tulong po or need pong mag-evacuate ay nakalista po kami sa barangay po na doon po sa tinitirahan po namin. Si Nanay Mercy naman, sinamahan na ang kanyang pamangkin upang samantalahin ang huling araw ng pagpaparehistro. Para ma-practice niya yung karapatan niyang bumoto kahit nag-aalboroto si Mayon. Naging estratehiya ng COMELEC Bicol ang paglalagay ng mga satellite registration sa mga barangay upang mapabilis at labis na mahikayat ang mga residente na magparehistro para makaboto sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Mandatory na po na lahat ng barangay puntahan namin para mag-conduct ng registration. So, wala pong magagawa kami kahit na ang barangay ng isang munisipyo is 75 barangay tulad ng Libmanan, talaga pong pinuntahan niya ng aming opisina. Bagamat nasa ilalim ng state of calamity ang ilang lungsod at bayan sa Albay, siniguro ng COMELEC Bicol na tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo. Sa katunayan, papalo sa mahigit 4.1 million na regular voters at higit 1.6 million SK registered voters sa Bicol Region ang makakaboto sa papalapit na eleksyon. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.